Hi guys! Good morning! Mel is here from RCD Pearl Homes Realty Inc. under Brilliant Division and the Team Garnet. So, why I am here in front of you guys? Of course, gusto ko pong i-share sa inyo ang mga tips or ang buyer's guide para naman ma-satisfied natin ang inyong mga requirements. So, unang-una, meron po tayong dalawang klase po sa pagbebenta po ng ating mga properties. Number 1 is yung tinatawag po nating general brokerage. So, ito yung mga binibenta po na farm lot or farmland, industrial, and yung mga resale properties. Like, yung mga gusto nang mag-migrate sa ibang bansa and they want to sell it para magamit naman po nila ang kanilang pinaghirapan po dito sa Pinas. So, ayan guys, pangalawa naman is yung tinatawag po natin na project selling. So, ibig sabihin, ito po yung mga dinedevelop ng developers, of course. So, ayan guys, unang-una po is, kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan. Guys, i-guide po natin kayo kung paano po ang pagbili ng bahay at lupa. So, narito na po ang ating usapang bahay at lupa. So, unang-una guys, ano ang i-consider mo sa pagkuha mo ng property? So, number 1 is of course, yung budget mo. So, if you think and if you feel na talagang kailangan mo nang kumuha ng property because you have enough budget, sufficient fund in your wallet or in your bank account, and go for that instinct. Get a property, guys. Number 2, ang i-consider mo is yung location. Ang location ba na to is malapit lang sa pinagtatrabahuan ko? Or gusto ko dun sa province because naandun yung aking family, friends, and relatives. The third one is yung purpose mo. Ano ba talagang purpose mo? Why you want to get that property? So, ito ba para lang sa negosyo? Gagawin ko bang business? Or, number 2 is talagang nakikita ko yung sarili ko na doon ako titira. And, of course, the last one is yung RFO and pre-selling. So, ito yung medyo i-detail natin kung ano ang difference ng dalawa. So, guys, pag sinabi po nating RFO, this is ready for occupancy. And the pre-selling is nasa land development pa po. So, you have to consider, number 1 is yung status of construction. Number 2 is price. Number 3 is yung mismong move-in period mo. Number 4 is yung choice ng unit. And the last one is yung ating, what they call this, yung other advantages between the two, RFO or pre-selling. So, ayan guys, ang tabayanan po natin sa ating next episode, ang usapang pagkuha po ng ating matagal na pinapangarap na bahay. So, usapang bahay at lupa for the next episode. Guys, follow for more videos. Bye-bye!